Narito na ang istorya ni Hope at Cindy. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng isang maliit na apartment sa Queensville. Rinig na rinig ang patak na ulan sa yero na sumasabay sa mabilis at malakas na pag-type ni Hope Robles sa kanyang lumang laptop. Malalim na ang gabi pero gising na gising pa rin siya. Nakasabit ang buhok niya sa isang magulong bun. May suot na makapal na salamin at napapaligiran ng mga baso ng kape. Kasulukuyan siya nagtatype ng isang romance article para sa isang murang website. Pilit na hinahabol ang deadline para may maipambayad sila sa kuryente bukas. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Mia, ang kanyang best friend at roommate na may hawak na 2 supot ng instant noodles at isang nakabukas na cellphone. Ibinagsak nito ang mga noodles sa maliit na lamesa at itinapat ang cellphone sa mukha ni Hope. Hope, tumigil ka muna dyan sa tinatype mong tig-100 pisong article. Basahin mo to. Ngayon na. Napakunot ang noo ng dalaga at pilit na iniiwasan ng ilaw na dulot ng cellphone ng kaibigan niya. Ano ba yan, Mia? Mamaya na yan. Kailangan ko masubmit tong draft by midnight. Kundi wala tayong pambayad ng kuryente bukas. Gusto mo bang magkandila tayo dito sa Queensville buong linggo? Hinila naman ni Mia ang laptop ni Hope at isinira ito ng bahagya para pahintuin muna ang kaibigang workaholic. Makinig ka kasi sa akin. Yung kuryente natin, barya lang kumpara dito sa email na to. Nag-reply si Mr. Vergara, yung literary agent na pinadalhan ko ng portfolio mo last month. Natigilan si Hope. Ang dali-daling inayos ang kanyang salamin at postura. Si Mr. Vergara? Yung sa Vergara Publishing? Seryoso ba yan? Anong sabi? May kukunin ba silang manuscript ko? Umiling ng mabilis si Mia at halatang sobrang excited. Hindi manuscript mong bibilihin nila, bes. Ghostwriter. Naghanap sila ng ghostwriter para sa isang napaka-secret at napaka-exclusive na project. At tingnan mo yung offer. 250,000, Hope. 250,000 para sa isang libro. Nalaglag ang panga ni Hope sabay hinablot ang cellphone ni Mia at binas ang email na na-receive nito. Dear Miss Robles, we are impressed by your narrative style. We would like to invite you for a confidential project for Mr. Sidney Montala. Napatigil si Hope, nanigas ang buong katawan. Sidney Montala? Yung bilyonaryong tech genius? Nagtatalon sa tuwa si Mia na animoy isang tipaklong na masayang-masaya. Oo, si Sidney Montala. Yung pinakagwapo pero pinakamisteryosong bilyonaryo sa buong bansa. Balita ko, gusto raw niyang ipapublish yung mga naiwang drafts at diaries nung namatay niyang fiancé, si Clara. Gusto niyang may makompile at magsulat nung kwento nila. At ikaw ang napili nila for an interview. Unti-unti namang nawala ang ngiti ni Hope at napalitan ng mukha nito ng pag-aalala, sabay ibinalik ang cellphone ni Mia. Mia, hindi ko yata kaya yan. Ibang level yan eh. Ghostwriting para sa isang bilyonaryo. Tungkol sa namatay niyang fiancé. Paano kung magkamali ako? Paano kung hindi ko makuha yung boses ni Clara? Idedemanda nila ako. Napasa po sa noo ang kaibigan niya at umupo sa tabi niya. Hope, ang galing-galing mo kayong magsulat. Lahat ng kwentong ginagawa mo tumatagos sa puso. Kaya nagustuhan ni Mr. Vergara yung portfolio mo eh. Bakit palagi natatakot sumugal? Bumuntong hininga si Hope at saka tumingin sa mga nakatambak na bills sa lamesa. Kasi natatakot ako mapahiya, Mia. Isang hamak na freelance writer lang ako. Ang mga sinusulat ko, puro fictional romance na happy ending. Itong kay Sidney Montala, totoong tao to. Totoong sakit. Balita sa buong bansa kung paano siya nabaliw sa lungkot nung namatay si Clara sa car accident 3 taon nang nakalipas. Hindi na raw yun lumalabas ng mansyon niya. Paano ko naman i-interviewin ng isang taong ayaw nang makipag-usap sa mundo? Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Ang dal-dal-dal mo kaya. Paniguradang mapapasalita mo yung bilyonaryong yun.
Tsaka, isipin mo yung kalahating milyon. Makakaalis na tayo sa utang. Makakapag-focus ka na sa paggawa ng sarili mong libro nang hindi pinoproblema ang pambili ng bigas. Pumunta ka sa interview bukas, Hope, ha? Please? Para sa kinabukasan mo to. Tinitigan ni Hope ang kanyang best friend. Alam niyang tama si Mia. Matagal na siya nagtitiis sa mga barya-baryang bayad sa pagsusulat. Ito na ang pinakamalaking break na dumating sa buhay niya. Kahit nakakakaba, kailangan niyang lakasan ang loob. Huminga ng malalim ang kinakabahang dalaga at unti-unting tumango, tanda ng pagsang-ayon at pagsuko sa kagustuhan niyang at ng kanyang kaibigan. O sige, mag-reply ako. Pupunta ako sa interview bukas, pero kapag naging terror yung bilyonarang yun at pinapatapon ako sa ilog, ikaw ang sisisihin ko, ah. Natuwa naman si Mia at sobrang saya nito. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Ako nang sisisid sa'yo. Mag-ayos ka na ng susuotin mo bukas. Huwag kang pupunta doon na mukhang manang, ha? Kinabukasan ay bumiyahe si Hope mula Queensville papuntang Makati. Nakasuot siya ng isang simpleng beige blazer, puting blouse at itim na slacks. Pilit niyang inaayos ang kanyang buhok habang naghihintay ng isang malaki at malamig na opisina. Bumukas ang glass door at pumasok si Mr. Vergara, isang kagalang-galang na lalaki na may hawak na makapal na folder. Sa likod niya ay isang matandang lalaki na nakasuot ng perpektong three-piece suit, nakatayo ng napakatuwid at may formal na ekspresyon. Ito si Arthur. Nakangiting inilahad ni Mr. Vergara ang kanyang kamay kay Hope. Miss Robles, it's a pleasure to finally meet you. Ako si Mr. Vergara. At ito naman si Arthur, ang personal assistant at pinagkakatiwalaang butler ni Mr. Sidney Montala. Siya magdedesisyon kung ikaw nga ba ang karapat-dapat para sa proyektong ito. Mabilis na tumayo si Hope kasabay nito ay nakipagkamay siya sa dalawa at pilit niyang itinatago ang kanyang kaba. Magandang tanghali po. Salamat po sa oportunidad na to. Isang malaking karangalan po na maimbitahan dito. Malamig, ngunit magalang na nagsalita si Arthur. Tinitigan niya si Hope mula ulo hanggang paa. Magandang tanghali, Miss Robles. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang proyektong ito ay napaka-personal para kay Mr. Montala. Gusto niyang buuin ang huling nobelang hindi natapos ni Miss Clara. At isama rito ang mga piling entry mula sa personal na diary ng kanyang fiancé. Tumango ng dahan-dahan si Hope at nakikinig ng mabuti. Naiintindihan ko po. Bilang ghostwriter, ang trabaho ko po ay tahiin ang mga kwentong iyon gamit ang boses ni Miss Clara para maging isang buong libro. Inilapag ni Arthur ang isang maliit at lumang notebook sa lamesa. Eksakto. Ngunit marami nang sumubok na manunulat bago ka, Miss Robles. Lahat sila ay sinisante ni Mr. Montala dahil masyado raw mababaw at hindi totoo ang mga sinusulat nila. Ito ang isa sa mga pahina ng diary ni Clara. Gusto kong basahin mo ito at sabihin mo sa akin kung paano mo ito isusulat bilang isang eksena sa libro. Kinuha ni Hope ang notebook. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Binasa niya ang pahina. Ang sulat kamay ay magulo, halatang isinulat ng nagmamadali at puno ng emosyon. February 14, umuulan. Nag-away na naman kami ni Sidney. Sabi niya masyado ko raw inuunang pagsusulat kaysa sa kanya. Hindi niya maintindihan na nagsusulat ako para sa aming dalawa. Pero may naiwan akong marka sa mundong ito kapag nawala ako. Mahal na mahal ko siya. Pero bakit parang hindi sapat na andito ako? Bakit parang laging may kulang? Tahimik ang opisina habang binabasa ito ni Hope. Naramdaman niya ang matinding bigat sa dibdib ng taong nagsulat nito. Ibinaba niya ang notebook, tumingin ng diretso kay Arthur at nagsimulang magsalita. Kalmado, seryoso at puno ng empatiya ang boses ni Hope. Kung isusulit ko po ito bilang isang eksena, hindi ko po ipofocus sa pag-aaway nila. Ifofocus ko po sa katahimikan pagkatapos ng away. Isusulit ko kung paano nakaupo si Clara sa harap ng bintana, pinapanood ang ulan, habang naririnig niya ang mga yabag ni Sidney na naglalakad palayo sa kwarto.
Ipaparamdam ko sa mamabasa na hindi galit ang nararamdaman ni Clara, kundi matinding takot. Takot na baka isang araw, makalimutan siya ni Sydney. Ang pagsusulat na lang ang tanging paraan para mabuhay siya ng walang hanggan sa puso ng lalaking mahal niya. Natigilan si Arthur. Ang palaging blankong ekspresyon ng matandang butler ay napalitan ng labis na pagkamangha. Maging si Mr. Vergara ay napangiti ng malawak at napatango. Bumuntong hininga ng malalim si Arthur. Kinuha ang notebook at itinago sa kanyang bulsa. Miss Robles, ikaw ang unang manunulat na nakakita sa takot ni Clara. Imbes sa galit niya. Naniniwala kong ikaw ang hinahanap namin. Ibig sabihin po, tanggap na ako? Tanggap ka na. Ngunit may mga mahigpit kaming patakaran. Bukas ng hapon, susunduin kita at dadalhin sa Montala Estate. Doon ka titira sa loob ng 1 buwan hanggang matapos ang manuscript. Mag-empake ka na. Po, titira po ako sa mansyon? Akala ko po mag-i-interview lang ako tapos iuuwi ko yung mga draft sa apartment ko sa Queensville. Napatayo sa gulat ang dalaga. Natawa naman ng mahina si Vergara. Miss Robles, ang mga diary ni Clara ay hindi pwedeng ilabas ng mansyon. Napakahigpit ni Mr. Montala pagdating doon. Wala kang choice kundi ang maniraan doon habang ginagawa ang proyekto. Huwag kang mag-alala. Babayaran namin ng buo ang talento mo. Walang nagawa si Hope kundi ang pumayag. 250,000 ang nakataya. Para sa pangarap niya at para makaahon sa hirap, handa siyang tumira kahit sa pinakamalungkot na mansyon sa buong Pilipinas. Pagsapit ng hapon kinabukasan, isang itim na SUV ang sumundo kay Hope. Habang pumapasok sila sa naglalakihang gate ng Montala Estate, hindi napigilan ni Hope na mamangha at kilabutan. Ang mansyon ay napakalaki, gawa sa malamig na bato at napapaligiran ng malalaking puno ng pino. Kahit maaraw sa labas, parang laging madilim at malungkot ang aura ng buong paligid. Bumaba si Hope, bitbit ang kanyang maleta. Sinalubong siya ni Arthur at iginiya papasok sa loob ng mansyon. Puno ito ng mga antigong gamit, malalaking painting at mga mamahaling chandelier na nakapatay ang ilaw. Miss Robles, makinig ka mabuti. May 3 mahigpit na patakaran dito sa mansyon. Una, ang kwarto mo ay nasa East Wing. Bawal kang pumunta sa West Wing dahil naroon ang kwarto ni Mr. Montala at mga personal niyang gamit. Bawal mo siyang istorbohin doon. Patuloy sa paglalakad ang butler at hindi man lang ito lumilingon. Samantala si Hope ay mabilis na naglalakad para makasabay sa butler habang hawak ng mahigpit ang kanyang notebook. Opo, Arthur. East Wing po. Malinaw. Huminto si Arthur sa harap ng isang napakalaking double door na gawa sa mahogany. Ikalawa, ang interview sessions ninyo ni Mr. Montala ay gaganapin dito sa study room. Magkisimula ito eksaktong 8:00 ng gabi hanggang hating gabi. Gabi-gabi. Wala siyang papalampasing araw. At ikatlo, kinabahan naman ang dalaga at napalunok pa ito. Ano po yung ikatlo? Lumingon si Arthur kay Hope. Seryoso at may halong babala ang mga mata nito. Huwag na huwag mo sasabihin kay Mr. Montala na dapat na siyang mag-move on. Huwag kang magbibigay ng unsolicited advice tungkol sa nararamdaman niya. Nandito ka para magsulat ng kwento ni Clara, hindi para maging therapist niya. Madaling magalit si Mr. Montala. Kapag lumampas ka sa limitasyon mo, papalisin kita kaagad. Naiintindihan ko po. Trabaho lang. Walang personalan. Isusulat ko lang kung anong ikukwento niya. Nagbukas ng isang guest room ang matandang butler. Napakaganda nito. Walang-wala sa tinitirhan ni Hope. Itong kwarto mo. Magpahinga ka na. 8:00 ng gabi ang unang session ninyo. Inaasahan kong hindi ka malilate. Pagkaalis ni Arthur, humiga si Hope sa malambot na kama. Napakalaki ng kwarto. Halos kasing laki ng buong apartment nila ni Mia sa Queensville. Pero sa kabila ng yaman ng paligid, ay ramdam ni Hope ang tila nag-uumapaw na kalungkutan na nakadikit sa mga dingding ng mansyon. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili para sa gabi. 8:30 ng gabi,
Kanina pa nakaupo si Hope sa loob ng malaki at madilim na study room. Tanging ang lampshade sa ibabaw ng lamesa ang nagbibigay ng liwanag. May nakahandang kape, notebook at voice recorder sa harap niya. Kalahating oras na siya naghihintay, pero wala pa rin ang bilyonaryo. Nakisimula na siyang mainis. Nilalaro-laro niya ang ballpen at kinakausap ang sarili sa inip. Sabi ni Arthur bawal malate. Yung boss niya, 30 minutes nang late. Ano to? VIP treatment dahil bilyonaryo siya? Sa bagay, VIP nga pala talaga siya. Pero sayang yung oras eh. Biglang bumukas ang pinto nang walang anumang katok. Napatalon si Hope sa gulat at mabilis na tumayo. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, may malalapad na balikat, ngunit halatang payat. Nakasuot ito ng simpleng itim na turtleneck at dark jeans. Ang buhok nito ay medyo mahaba at magulo, na tila ba hindi nakakita ng suklay ng ilang linggo. Ang mukha nito, gwapo, napakagwapo. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig at kasing lalim ng yelo. Wala itong emosyon. Ito, si Sydney Montala. Naglakad ito papunta sa isang malaking leather chair sa kabilang dulo ng lamesa at umupo nang hindi man lang tinatapunan ng tingin si Hope. Huwag kang tumayo. Hindi ako hari para bigyan mo ng ganyang respeto. Umupo ka. Palihim na napalunok ang dalaga. Dahan-dahan siyang umupo at inayos ang kanyang salamin. Good evening po, Mr. Montala. Ako po si Hope Robles. Ako po yung ghostwriter na kinuha ni Mr. Vergara. Handa na po ako para sa unang session. Pinutol ng binata ang sinasabi ni Hope at binuksan ng isang maliit na wooden box sa lamesa nito. Wala akong pakialam kung sino ka. Pangpito ka na sa mga kinuha ni Vergara. Hindi na ako nag-aaksay ng oras para kilalanin ka dahil baka bukas. Sisantehin din kita. Kumunot ang noo ni Hope at nakaramdam ng inis sa kayabangan ng lalaki. Pero pilit pa rin siyang ngumiti. Well, Mr. Montala, baka po hindi niyo ako masisante bukas. Dahil hindi po ako madaling sumuko. Nandito po ako para tapusin ang libro ng fiancé niyo. At gagawin ko po yun ng maayos. Sa unang pagkakataon ay nag-angat ng tingin si Sydney. Tinitigan niya si Hope na parang sinusuri ng bilyonaryo ang kaluluwa ng dalaga. Hindi sanay si Sydney na may sumasagot sa kanya ng ganoon katapang. Lahat ng nakaraang ghostwriters ay nanginginig sa takot sa kanya. Ngumisi ng mapait si Sydney, isang ngiting walang bakas ng saya. Patapang ka. Tignan natin kung hanggang saan yan tapang mo. Alam mo ba kung bakit gabi-gabi ko gustong gawin ng interview na to? Kinuha agad ni Hope ang ballpen niya at handa nang mag-take down notes. Dahil po, mas tahimik kapag gabi? Mas madaling mag-isip? Sumandal sa upuan si Sydney at tumingin sa isang lumang litrato ni Clara na nakapatong sa lamesa. Dahil sa gabi lang ako nakakaramdam ng guilt. Sa gabi lang ako inuusig ng konsensya ko. Binasa mo na yung unang entry sa diary niya, hindi ba? Sinabi ni Arthur na naintindihan mo raw ang takot niya. Lumambot ang boses ng dalaga. Opo, nararamdaman ko po na nagsusulat siya dahil gusto niyang may maiwang piraso ng sarili niya. Para sa'yo. Gusto niyang maalala mo siya. Nagigting ang panga ng binata at halatang nagpipigil ito ng emosyon. Bumuntong hininga ito at nagsalita. Namatay siya dahil sa akin, Hope. Napatigil sa pagsusulat ang dalaga. Po, akala ko po ba car accident? Tumingin ng diretsyo ang binata kay Hope. Puno ng pait at galit sa sarili ang mga mata ni Sydney. Car accident? Oo. Pero papunta siya sa opisina ko na nangyari yun. Umuulan ng malakas. Nag-aaway kami sa telepono. Gusto niyang ipabasa sa akin yung huling chapter ng libro niya. Pero sinagawan ko siya na masyado akong busy sa kumpanya. Nawala akong oras sa mga fictional stories niya. Dahil sa pangiyak niya, hindi niya napansin ang truck na bumangga sa kanya. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang study room. Walang nakapagsalita. Naramdaman ni Hope ang matinding sakit na pumipilipit sa puso ng bilyonaryo sa harap niya. Ito ang dahilan kung bakit ito nagkulong.
Ito ang dahilan kung bakit gusto nitong tapusin ang libro. Bilang isang paghingi ng tawad na hindi na kailanman maririnig ng taong patay na. Dahan-dahang ibinaba ni Hope ang kanyang ballpen. Seryoso na siya at puno ng empatiya para sa nagsisising binata. Hindi mo yun ginusto, Mr. Montala. Walang may gusto sa nangyari. Malamig na tumayo ang binata at isinara ang wooden box ng malakas. Tapos ang unang session natin. Isulat mong gusto mong isulat tungkol sa gabing yun. Tingnan natin kung kaya mong bigyan ng hustisya ang huling gabi ng buhay niya. Makakaalis ka na. Tinalikuran ni Sydney si Hope at mabilis na naglakad palabas ng study room. Naiwan si Hope na nakatitig sa pintuang isinara ng bilyonaryo. Napakabigat ng trabahong pinasok niya. Hindi lang siya nag-aayos ng isang libro. Nag-aayos siya ng isang taong tuluyan ng nawasak. At alam ni Hope na sa mga susunod na gabi, mas lalo pa niyang makikilala ang lalaking nagtatago sa likod ng yelo at galit. Pangatlong gabi na ni Hope sa mansyon. Tahimik siya nakaupo sa study room habang hinihintay ang reaksyon ni Sydney. Hawak ng bilyonaryo ang 3 pahina ng manuscript na ginawa ni Hope. Ang draft ng unang eksena batay sa huling gabi ni Clara. Kumunot ang noon ni Sydney habang binabasa ang mga salita. Mahigpit ang hawak niya sa papel na tila ba gusto niya itong punitin pero bigla niya itong ibinagsak sa ibabaw ng lamesa at matalim ang tingin niya kay Hope. Ano to? Hindi ito ang sinabi ko sa iyo nung unang gabi. Sinabi ko na nag-away kami. Sinabi ko na kasalanan ko. Bakit mo isinulat na parang pinapatawad na agad ako ni Clara? Bago pa man siya umalis ng bahay. Huminga ng malalim si Hope. Pilit na pinipigilan ang kaba at tinitigan ng diretsyo ang boss niya. Dahil binasa ko po ng buo ang diary niya, Mr. Montala. Sa loob ng 5 taon niyang relasyon, ni minsan, hindi siya nagsulat na galit siya sa'yo. Ang isinulit niya, nalulungkot siya kasi pakiramdam niya lumalayo ka. Hindi po galit yun. Pagmamahal yun. Tumayo ang binata at padabog na itinukod ang mga kamay nito sa lamesa. Huwag ka magmamarunong. Hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano naramdaman niya noong gabi na hindi ko siya pinansin dahil sa lintik na kumpanya ko. Hindi nagpapatinag ang dalaga kahit na mas matangkad si Sydney ay tumayo rin ito. Opo, hindi ko siya kilala. Pero kilala ko po ang mga taong nagmamahal. At ang taong nagmamahal ng totoo, kahit nasasaktan, hindi puro sumbat ang naiisip. Tingnan niyo yung isinulat ko sa 2nd page. Basahin niyo po ulit. Tinitigan ni Sydney ang matapang na dalaga bago padabog na kinuha ang 2nd pahina. Mabilis na naglakbay ang mga mata niya sa mga letrang inilambag ni Hope. Binabasa niya ng malakas ang mga ito at unti-unting lumalambot ang boses ng binata. Hindi ko siya iniwan dahil galit ako. Umalis ako dahil gusto kong hanapin ang sarili ko sa labas ng anino niya. Sa pag-asang kapag nahanap ko ng sarili ko, mas madali na niya akong makikita. Napatigil si Sydney. Nawala ang galit sa mga mata niya at napalitan ito ng matinding lungkot. Unti-unting lang hina ang mga tuhod niya, kaya't napaupo siya muli sa leather chair. Nilunok niya ang bara sa kanyang lalamunan. Sa loob ng 3 taon, ay sinisisi niya ang sarili niya na umalis si Clara dahil kinamumuhian siya nito. Pero sa draft na ginawa ni Hope, nabigyan ng ibang pananaw ang trahedya. Isang pananaw na puno ng pagpapatawad. Naiintindihan ko po na masakit. Pero gusto niyo po bang maalala ng mga tao si Clara? Bili isang babaeng namatay na puno ng galit? O isang nabilistang namatay na nagmamahal? Ghostwriter lang po ako. Pero boses niyang ginagamit ko. At alam ko, gusto niyo kayong mapatawad. Hindi makatingin si Sydney kay Hope. Nakatitig lang siya sa mga papel. Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, ay sumagot siya ng mahina. Huwag mong babaguhin kahit isang letra sa draft na to. I-save mo yan. Bukas, pag-uusapan natin kung paano kami una nagkita. Makakalis ka na. Kahit hindi direktang nagpasalamat si Sydney,
Alam ni Hope na nanalo siya. Nakuha niya ang tiwala ng bilyonaryo. Tahimik niyang iniligpit ang kanyang mga gamit at lumabas ng study room. Nakaramdam ng kagaanan sa dibdib. 2:00 ng madaling araw. Dahil sa pag-e-edit ng mga susunod na chapters sa kanyang kwarto, nakaramdam ng matinding gutom si Hope. Sanay siyang kumakain ng instant noodles o pandesal tuwing madaling araw sa Queensville, kasama si Mia. Palihim siyang lumabas ng kanyang kwarto at naglakad sa madilim at mahabang pasilyo ng mansyon papunta sa kusina. Nakasuot lang siya ng oversized na t-shirt, pajama na may print ng mga pusa at nakapusod ang magulo niyang buhok. Pagpasok niya sa malaking kusina, madilim ito. Kinapa niya ang switch ng ilaw, ngunit bago pa niya ito mapindot, bumukas ang ilaw ng refrigerator. Napatalon sa gulat si Hope at napatili ng mahina. Ay kabayo! Lumingon mula sa bukas na refrigerator ang isang lalaki, si Sydney. Nakasuot lang ito ng gray sweatpants at walang suot na t-shirt. Kitang-kita ang malapad nitong balikat at ang mga batak na muscle sa dibdib. May hawak itong bote ng malamig na tubig. Tinaasan ng kilay ng Sydney, si Hope, at pilit na ay tinatago ang pagkagulat. Mukha ba akong kabayo sa'yo, Miss Robles? Mabilis na nagtakip ng mata si Hope gamit ang isang kamay at namumula siya ng matindi. Oh my God, sir! Bakit naman po kayo nakuhubad sa kusina ng ganitong oras? At saka, wag po kayong bigla-biglang sumusulpot sa dilim. Baka atakihin ako sa puso eh. Isinara ng binata ang ref. Hindi malang nag-abalang magtakip ng katawan at uminom lang ito ng tubig. Pamamahay ko to. Ako dapat na nagtatanong kung bakit magalagalang empleyado ko. Nang madaling araw, na mukhang... Tinitigan niya ang suot ni Hope at nagpatuloy. Mukhang isang malaking pusa. Ibinaba ni Hope ang kamay at sumimangot. Nakalimutan niya ang hiya dahil sa gutom niya. Grabe naman po kayong manlait. Gutom lang po ako. Bawal po bang kumuha ng pagkain? Sanay po kasi akong kumakain habang nagsusulat. May instant noodles po ba kayo dito? O kaya kahit itlog at pandesal man lang? Instant noodles? Hindi bumibili si Arthur ng ganun. Gusto mo ba ng caviar? O kaya smoked salmon? Meron sa ref. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at nandiri. Caviar? Madaling araw mangingitlog ng isda ang kakainin ko? Wag na nga po. Babalik na lang ako sa kwarto ko. Iinumin ko na lang tong gutom ko. Akmang tatalikod na sana si Hope nang makarinig siya ng isang kakaibang tunog. Isang mahina, ngunit totoong pagtawa. Lumingon si Hope. Tumatawa si Sydney. Kahit bahagya lang ay umaliwalas ang mukha ng bilyonaryo. Nawala ang sakit at yelo sa mga mata nito. Sa pagkakataong iyon, nakita ni Hope kung gaano kagwapo ang lalaking nasa harap niya kapag hindi ito nakasimangot. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hope at lumakas ang kabog ng dibdib niya. Maupo ka dyan sa island counter. Ako na maghahanap ng pwedeng makain. Nakatanga si Hope at hindi makapaniwala. Ipagluluto niyo po ako? Bilyonaryo kayo ah. Baka mamaya may lason yan kasi sinasagot-sagot ko kayo sa study room. Kumuha si Sydney ng kawali at binuksan ng stove. Hinarap niya si Hope nang may mapanuksong ngiti. Huwag kang mag-alala. Hindi ko lalasunin na nag-iisang ghostwriter na nakakaintindi sa gusto ko. At marunong ako magluto. Bacon at itlog. Pwede naman yun siya masaselan mong panlasa. Napangiting ng malawak si Hope at mabilis na umupo sa mataas na upuan. Perfect! Mas gusto ko yan kaysa sa itlog ng isda. Sa loob ng kalahating oras, nag-usap sila sa loob ng kusina. Hindi tungkol kay Clara, hindi tungkol sa manuscript, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Ikinuwento ni Hope kung paano sila nagkakasya ni Mia sa maliit nilang apartment sa Queensville. Tahimik na nakinig si Sydney habang nagluluto. Obserbado ang bawat ekspresyon, bawat tawa at bawat pag-ikot ng mga mata ng dalaga. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, hindi naramdaman ni Sydney na mag-isa siya. Nakaramdam siya ng init
at ang init na yon ay nagmumula sa babaeng kumakain ng bacon sa harap niya. Lumipas ang 1 linggo ay mas naging magaan ang daloy ng gabi-gabi nilang interview. Hindi na nagsusungit si Sydney at minsan ay nagdadala pa ito ng kape para kay Hope. Nakatayo si Sydney malapit sa bintana. Nagkukwento tungkol sa isang masayang alaala ni na Clara sa Paris. Nakaupo naman si Hope sa lamesa, mabilis na nagtatype sa laptop. Tapos, tumakbo siya sa gitna ng ulan. Sabi niya, gusto niyang sumayaw. Ayoko sana kasi nakakahiya. Pero hinila niya ako. Tumingin si Sydney kay Hope para tingnan ang reaksyon nito. Ngunit, imbis na mapansin ng tinatype nito, napatitig si Sydney sa muka ng dalaga. Kagat-kagat ni Hope ang kanyang ibabang labi. Isang habit nito kapag nag-iisip ng malalim. Nakakunot ang noon nito habang seryosong tinititigan ng screen. Pero paminsan-minsan ay napapangiti mag-isa kapag may naiisip na magandang salita. Napansin ni Sydney kung paano bumagsak ang ilang hibla ng buhok ni Hope sa mukha nito. Wala sa sariling naglakad siya palapit sa lamesa. Hindi napansin ni Hope ang paglapit niya. Patuloy lang ito sa pagtatype sa laptop. Ang ganda naman nun. Tapos po, anong nangyari nung sumayaw kayo sa ulan? Nakatayo na sa mismong gilid ni Hope. Nakatingin lang sa mga mata ng dalaga na ngayon ay nag-angat na ng tingin sa kanya. Tapos, narealize ko na wala na akong ibang gustong tingnan, kundi siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naramdaman ni Hope ang biglaang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang mga salitang binitiwan ni Sydney ay tungkol sa nakaraan. Ngunit, ang mga mata nito, ang tingin nito, ay nakatutok kay Hope sa kasalukuyan. Napalunok ang dalaga. Masyadong malapit ang binata. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay pumuno sa kanyang ilong. Pilit na iniiwasan niya ang tingin ng binata habang nanginginig siya. Ang sweet naman. Isusulat ko yon. Bumalik sa ulirat si Sydney. Mabilis siyang umatras ng 2 hakbang. Nakaramdam siya ng kaba. Ano nangyayari sa kanya? Bakit niya tinititigan si Hope ng ganoon? Bakit nung nagkukwento siya tungkol kay Clara, ang naiisip niya ay kung paano kaya kung si Hope ang isasayaw niya sa ulan? Inayos ng binata ang kanyang lalamunan at mabilis na naglakad pabalik sa upuan niya. Tama na muna siguro yan para sa gabing to. Pagod na rin ako eh. Bukas na natin ituloy. Opo, sige po. Good night, Mr. Mantala. Mabilis na isinara ni Hope ang laptop niya at habang nagmamagdaling lumabas si Hope ay naiwan si Sydney sa loob ng study room. Tumingin siya sa litrato ni Clara na nakapatong sa lamesa. Dati-rati, nakakaramdam siya ng matinding kirot kapag nakakita niya ito. Pero ngayon, ang tanging naiisip niya ay ang matamis na ngiti ng ghostwriter na kararating lang sa buhay niya. Unti-unti na nagbabago ang ihip ng hangin sa Mantala Estate. Pumasok ang 2 linggo ni Hope sa Mantala Estate. Naging rutina nila ni Sydney ang gabi-gabing pagsusulat. At minsan ay nagkakasabay na rin silang kumain ng hapunan. Isang hapon, habang nagbabasa si Hope sa library sa ground floor, napansin niyang biglaang nagdilim ang kalangitan. Ilang sandali pa, bumuhos ang napakalakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Tumingin si Hope sa labas ng bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng open-air gazebo sa gitna ng hardin, nakapatong sa lamesa ang isang kahon ng mga lumang litrato at draft notebooks ni Clara na ipinalabas ni Sydney kaninang umaga para paarawan at alisin ang amoy amag. Hala, yung mga gamit ni Clara mababasa. Wala nang pag-aaning-nangan ay tumakbo si Hope palabas ng mansyon. Hindi na siya nag-abala pang kumuha ng payong. Sumugod siya sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa ang kanyang damit at buhok pagdating niya sa gazebo. Mabilis niyang niyakap ang kahon para protektahan ito mula sa mga patak ng ulan na pumapasok dahil sa lakas ng hangin. Ngunit, bago pa man siya makatakbo pabalik sa mansyon, nakita niya si Sydney na tumatakbo rin palapit sa kanya. Basang-basa rin ang bilyonaryo.
Suot ang puting polo nito na ngayon ay nakadikit na sa matipuno nitong katawan. Salubong na salubong ang mga kilay ni Sydney. Sumigaw siya na para matabunan ng ingay ng ulan, sabay hinablot niya ang braso ni Hope. Hope, ano ginagawa mo rito? Napabaliw ka na ba? Ang lakas ng bagyo. Umuubo si Hope dahil sa ulan at mahigpit na yakap ang kahon. Yung mga gamit ni Clara, naiwan ni Arthur dito kanina eh. Mababasa yung mga libro at notes niya. Kailangan nating iligtas to. Nanlaki ang mga mata ni Sydney. Tinitigan niya si Hope na nanginginig na sa lamig. Pilit na pinoprotektahan ang mga alaalang hindi naman sa kanya. Sa pagkakataong iyon, may isang bagay na tuluyang naputol sa loob ni Sydney. Ang gapos ng nakaraan. Mabilis na inagaw ni Sydney ang kahon mula kay Hope at walang pag-aalinlangang ibinagsak ito sa isang tuyong sulok ng gazebo. Napasigaw sa gulat si Hope at takmang pupulutin ang kahon. Sydney, anong ginagawa mo? Bakit mo tinapon? Mababasa yan! Hinila ng binata si Hope at hinawakan ang magkabilang balikat ng dalaga. Pilit niyang hinilalapit ang mukha nito sa kanya. Hayaan mo yan. Papel lang yan, Hope. Mga lumang papel. Umiiyak ang dalaga at humalo ang luha sa ulan sa pisngi nito. Pero alaala mo yun. Alam kong mahalaga yan sa'yo. Ayokong may mawala na naman sa'yo, Sydney. Ayokong makita ka nasasaktan ulit. Umiling ng mabilis si Sydney. Ang mga mata niya ay punong-puno ng matinding emosyon at pagmamahal na matagal niyang pinigilan sa kahit sino man. Hindi na mahalaga yan. Hindi na, Hope. Dahil ang basta natatakot ako mawala ngayon ay ikaw. Natigilan si Hope. Ang tunog ng malakas na ulan at kulog ay tila nawala sa kanyang Queensville nig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng sariling puso habang nakatitig sa mga mata ni Sydney. Wala ng yelo at lamig. Purong init at pagmamahal ang nakikita niya ngayon sa bilyonaryo. Dahan-dahang hinaplos ng binata ang basang pisngi ni Hope habang bumababa ang boses nito. Malambing at nagsusumamo ang tinig ng binata. Mula nang dumating ka, hindi na yung librong iniisip ko. Ikaw na, Hope. Ayoko nang mabuhay sa nakaraan. Gusto ko nang harapin ang kasulukuyan. Kasama ka. Kaya please, huwag mo nagang isugal ang sarili mo para sa mga patay na alaala. Dahil ikaw ang buhay ko ngayon. Hindi na nakasagot si Hope. Dahan-dahang inilapit ni Sydney ang kanyang muka at sa gitna ng malakas na ulan, sa loob ng malamig na gazebo, naglapat ang kanilang mga labi. Isang mainit, malalim at matamis na halik na nagpapatunay na tuluyan ng nagpaalam si Sydney sa kanyang kalungkutan. Pumikit si Hope at niyakap ang leeg ng bilyonaryo. Tinutugon ang halik nito ng buong puso. 8:00 ng gabi. Imbes na nasa study room sila para sa interview, nakahiga si Hope sa kanyang kama. Gaya ng inaasahan, sinipon at nilagnat siya dahil sa pagkaulan kanina. Nakabalot siya sa makapal na kumot. Bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Arthur na may dalang tray. Ngunit, ang mas ikinagulat ni Hope ay ang taong nakasunod sa butler. Si Sydney. May dalang mangkok si Arthur ng mainit na chicken soup at isang baso ng tubig. Nakangiti ito ng bahagya habang inilalapag nito ang tray sa side table. Mr. Robles, pinagluto po kayo ni Mr. Bantala ng sopas. Magpagaling po kayo. Iiwan ko na po kayo. Lumabas si Arthur at umupo si Sydney sa gilid ng kama ni Hope. Nakasuot na ito ng komportableng gray sweater. Ang aura nito ay napakagaan at maaliwalas. Nahiya si Hope sa katayuan niya sa mga oras na iyon. Kaya kahit mahina, ay pinipilit niyang umupo man lang. Sydney, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Nakakahiya. Ghostwriter mo lang ako. Ako pa yung inaalagaan mo ngayon. Hinuwakan naman ni Sydney ang noo ni Hope gamit ang likod ng kanyang palad at nakunot ang noo dahil mainit ang dalaga. Pilagnat ka pa. At saka anong ghostwriter ka lang? Simula ngayon, bawal mo nang sabihin yan. Girlfriend na kita. Nanlaki ang mga mata ni Hope.
na siyang masamid sa sarili niyang laway. Girlfriend? Grabe ka naman maka-announce ha? Wala man lang ligaw? Wala man lang will you be my girlfriend? Tumawa ng mahina ang binata, sabay kinuha ang kutsara at hinipan ang sopas na dala. Hinalikan na kita kanina sa gazebo Ayaw mo nun? Fast talk tayo. Bilyonaryo ako. Sanay ako sa mabilisang transaksyon. Ngumanga ka na. Namula ang buong muka ni Hope, pero automatikong ibinuka ang bibig para isubo ang sopas. Ang yabang mo talaga. E paano kung ayaw ko? Nakangisi ang bilyonaryo at pinunasan ang gilid ng labi ni Hope gamit ang hinlalaki niya. Dililigawan kita araw-araw. Hanggang sa pumayag ka. Wala ka nang kabala sa akin, Hope Robles. Isusulat natin ang kwento nila. At pagkatapos, isusulat naman natin ang sarili nating kwento na may happy ending. Ngumiti ng napakatamis si Hope. Nawala ang pakiramdam niya ng sakit dahil sa sobrang kilig. Ang malamig na bilyonaryong nakilala niya noong una ay isa na ngayong mapagmahal na lalaki na nagpapasubo sa kanya ng sopas. Tuluyan na ngang nabura ang lungkot sa Montala Estate. Ngunit hindi pa tapos ang libro. Kailangan pa nilang harapin ang huling bahagi ng manuscript at ang pagdating ng isang taong susubok sa kanilang bagong pag-iibigan. Pumasok ang 3 linggo ni Hope sa Montala Estate. Halos sa patapos na ang manuscript. Sa loob ng mga nakaraang araw, naging napakasaya ng relasyon nila ni Sydney. Madalas na silang magkasabay magkape tuwing umaga at minsan ay naglalakad-lakad sila sa hardin pagkatapos ng kanilang writing sessions. Madaling araw na, nakaupo si Hope sa kanyang kama. Hawak ang pinakahuling diary ni Clara. Kakatapos lang niyang itype ang huling chapter. Napabuntong hininga siya, nakaramdam ng fulfillment pero may halong lungkot para sa trahedya ng nakaraan. Habang hinihimas niya ang lumang leather cover ng diary, napansin niya ang isang nakaumbok na bahagi sa pinakalikod ng flap nito. Napakunot ang noo ng dalaga at kinakapa ang likod ng diary. Ano to? Parang may nakasingit na papel. Dahan-dahang binuksan ni Hope ang tahi ng leather flap gamit ang isang maliit na hairpin. Mula rito, nahugot niya ang isang nakatuping papel. Isa itong liham. Ang petsa sa itaas ay ang mismong araw na namatay si Clara. Nanginginig ang mga kamay ni Hope habang binabasa ang nakasulat. Sydney, mahal ko. Alam ko nag-away tayo kanina. Alam kong pakaramdam mo ay mas mahal ko ang mga sinusulat ko kaysa sayo. Pero mali ka. Ang mga kwentong ito ay para sa atin. Papunta ako dyan ngayon sa opisina mo. May dala akong paborito mong kape. Yayakapin kita ng mahigpit mamaya at sasabihin ko sa'yo na kahit nasa susunod na habang buhay, ikaw lang ang pipiliin ko. Wala makakapaghiwalay sa atin kahit kamatayan. Nagmamahal, Clara. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Hope. Isang napakabigat na pakiramdam ang dumagan sa kanyang dibdib. Ang pagmamahal ni Clara para kay Sydney ay napakalalim, napakadalisay at nag-uumapaw. Biglang nakaramdam si Hope ng matinding insecurity. Paano niya mapapantayan ang ganyang klase ng pag-ibig? Baka kaya lang naging mabait sa kanya si Sydney ay dahil siya ang naging tulay para muling marinig ng bilyonaryo ang boses ni Clara sa mga sinusulat niya. Baka anino lang siya ng nakaraan. Kinabukasan ng umaga, nagkaroon ng mga hindi inaasahang bisita sa mansyon. Dumating si Mr. Vergara kasama si Mia. Pinakiusapan ni Mr. Vergara si Mia na sumama upang sorpresahin si Hope at para na rin i-check ang final draft ng manuscript. Bumaba si Hope sa living room, puyat at namamaga ang mga mata. Mabilis siyang niyakap ni Mia at nagtitili ito. Bes, na-miss kita! Ang ganda-ganda mo na! Iba talaga nagagawa kapag aircon ng hangin. Tapos, bilyonaryo pa yung kasama sa bahay. Tiyakap naman ni Hope pabalik si Mia at ngumiti rin. Na-miss din kita, Mia. Buti nakasama ka kay Mr. Vergara. Nakangiti ng malawak si Mr. Vergara
habang nakaupo sa sofa, hawak ang printed draft ng manuscript. Miss Robles, napakaganda ng trabaho mo. Nabasa ko ang mga naipadala mong chapters kay Arthur. It's a masterpiece. Sigurado ko magiging bestseller to. Habang nag-uusap sila, bumaba si Sydney mula sa hagdanan. Nakasuot ito ng formal na dark suit, malamig at seryoso ang muka nang makita sa Vergara. Ngunit, lumambot ang mga mata nito nang magtama ang paningin nila ni Hope. Naglakad palapit kay Hope si Sydney at tumayo sa tabi nito. Good morning, Mr. Vergara. Hindi ko inasahan na pag-iisitan ninyo. Akala ko ba, ihintayin nyo na lang ang final email ni Arthur. Tumayo at nakipagkamay si Mr. Vergara kay Sydney. Mr. Montala, gusto ko lang po kasing i-congratulate kayo ng personal. At may isa pa po akong magandang balita. Kanina, habang inaayos ni Arthur yung mga diary sa study room, nakita ko yung isang nakabukas na liham sa ibabaw ng lamesa ni Mr. Robles. Nanlaki ang mata ni Hope. Naiwan niya ang liham ni Clara sa ibabaw ng lamesa kaninang madaling araw. Ang huling liham ni Clara bago siya mamatay. Mr. Montala, kapag isinama natin ang liham na yon bilang prologo o epilog ng libro, sasabog ang sales natin. Doble o baka triple ang kikitain ng kumpanya dahil sa tragic romance angle. Nag-igting ang panga ng binata at nagdilim ang bunuong paningin. Ano sabi mo? Binasa mong personal na liham ni Clara na walang paalam? At gusto mo tong pagkakataan? Nataranta si Mr. Vergara at napaatras ng kaunti. Mr. Montala, business lang po ito. Ang buong libro naman po ay tungkol sa kanya, di ba? Bakit hindi pa natin ibigay sa publiko ang buong drama? It will make millions. Sumigaw si Sydney at umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong mansyon. Hindi pa nindang buhay namin. Arthur! Mabilis na lumapit mula sa gilid ang butler niya. Yes, Mr. Montala. Matalim pa rin na nakatitig kay Mr. Vergara si Sydney. Kanselahin ang kontrata sa Vergara Publishing. Agad din. Umadap ka ng ibang publisher na may respeto sa mga patay at pribadong buhay ng mga may buhay. Palabasin mong lalaking to bago ko pa siya makaladkad palabas. Namumutla si Mr. Vergara at nanginginig ang kamay nito. Pero Mr. Montala, may kontrata po tayo. Miss Robles, pakiusapan ng boss mo. Seryosong humarap si Hope kay Mr. Vergara. Pasensya na po, Mr. Vergara. Pero tama si Sydney. Hindi po tama na i-exploit ninyo ang huling mensahe ng isang taong namatay para lang sa pera. Makakaalis na po kayo. Walang nagawa si Mr. Vergara kundi ang umalis kasama si Arthur. Naiwan si Mia na nakanganga sa bilis ng mga pangyayari. At sina Hope at Sydney sa gitna ng sala. Bumulong si Mia sa kaibigan niya. Bes, ang hot pala magalit ng bilyonaryo mo. Sa labas na lang muna ako Magpapahangin ako sa hardin. Naiwan ko muna kayo. Kinagabihan ay tahimik na nakaupo si Hope sa study room. Hawak niya muli ang liham ni Clara. Pumasok si Sydney. May 2 mug ng mainit na kape. Inilapag niya ito sa lamesa at napansin ang namumugto na mga mata ni Hope. Umupo siya sa tabi ni Hope at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hope, umiiyak ka ba? Dahil ba kay Vera Clara kanina? Huwag kang mag-alala. Babayaran pa rin kita ng buo. Ako na ang magpapublish ng libro. Umiling ng dahan-dahan si Hope pero umiwas siya ng tingin at inilapag ang liham ni Clara sa lamesa. Hindi yun, Sydney. Nabasa mo ba yung letter na nahanap ko kagabi? Tiningnan ng binata ang liham at lumambot ang ekspresyon nito. Oo. Binigay sa akin ni Arthur kanina. Nanginginig ang boses ng dalaga at mayroong tumulong isang luha rito. Sydney, mahal na mahal ka niya. Sabi niya, kahit sa kabilang buhay, ikaw lang ang pipiliin niya. Walang makakapaghiwalay sa inyo. Sydney, natatakot ako. Napakunot ang noo ng binata, sabay hinawakan ang magkabilang pisngi ni Hope at pinahirap atoy sa kanya. Saan ka natatakot Hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang emosyon at napahagulgol ito. Nabakaanino lang ako.
Na baka kaya mo lang ako nagustuhan ay dahil nakakita mo siya sa mga sinusulat ko. Sydney, paano ko mapapantayan yung ganyong klase ng pagmamahal? Patay na siya. At ang mga patay, laging perpekto sa alaala. Hindi ako perpekto. Maingay ako. Galing ako sa hirap. Ghostwriter lang ako. Paano kung isang araw, magising ka na lang na siya pa rin talaga yung mahal mo? Tinitigan ni Sydney ang babaeng umiiyak sa harapan niya. Naramdaman niya ang matinding sakit sa puso ni Hope. Hindi siya nagalit. Bagkus, napuno siya ng matinding pagmamahal at determinasyon na patunayan ang nararamdaman niya. Pinunasan niya ang mga luha ni Hope gamit ang kanyang mga hinlalaki. Ang boses niya ay mababa, buo at napakaseryoso. Hope, makinig ka sa akin. Nung namatay si Clara, namatay din ang isang bahagi ng puso ko. Hindi ko itatanggi na manahal ko siya ng sobra. Pero nakaraan na yun. Isang kabanata na tapos na. Patuloy na umiiyak ang dalaga habang nakatingin lang sa mga mata ni Sydney. Pero yung letter niya... Ang letter niya ay isang paalam. Nung binasa ko yun kanina, naramdaman kong tuluyan na niya akong pinalaya. Hope, hindi kita minahal dahil nakakita ko siya sa'yo. Magkaiba kayo. Minahal kita dahil ikaw ang nagturo sa akin na pwede pa pala akong ngumiti ulit. Ikaw ang nagpabalik ng buhay sa mansyong to. Dahan-dahang kinuha ni Sydney ang liham ni Clara mula sa lamesa. Itinupi ito ng maayos at inilagay sa loob ng kahon ng mga lumang diary. Isinara niya ang kahon. Kay Clara, nabuhay ako sa nakaraan. Pero sa'yo, Hope, sa'yo ko gustong bumuo ng bukas. Gusto ko makasama ka araw-araw. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa isang alaala. Dahil ikaw ang totoong kaharap ko ngayon. At ikaw lang ang mahal ko. Wala nang ibang nasapi si Hope. Ang matinding kaba at selos sa kanyang puso ay tuluyang natunaw dahil sa katapatan sa mga mata ni Sydney. Dahan-dahan niyang niyakap ang leeg ng bilyonaryo at mahigpit siyang niyakap nito pabalik. Sa katahimikan ng study room, napatunayan nilang dalawa na ang pinakamagandang kwento ay hindi ang mga nakasulat sa papel, kundi ang mga kwentong handa pa lang nilang buuin ng magkasama. 6 na buwan na ang lumipas mula nang matapos ang manuscript. Sa tulong ng koneksyon at pondo ni Sydney, nakapagtayo siya ng sarili niyang publishing company para i-release ang libro ni Clara. Ang nobelang pinamagatang Ang Huling Pahina ng Ulan ay agad naging #1 bestseller sa buong bansa. Ngayong gabi ay ang opisyal na book launch at Thanksgiving party. Puno ang malaking ballroom ng mga mamamahayag, manunulat at malalapit na kaibigan. Nakatayo si Hope sa isang gilid, nakasuot ng isang napakagandang emerald green gown. Hindi na siya ang mukhang manang na ghostwriter mula sa Queensville. Kumikinang siya sa ganda at kumpiyansa. Lumapit sa kanya si Mia na may hawak na 2 baso ng champagne. Bes, grabe! Tingnan mo yung pangalan mo sa cover ng libro. Co-authored by Hope Robles. Hindi ka na ghostwriter, Bes. Sikat na author ka na. Proud na proud ako sa'yo. Naluha sa tuwa si Hope at niyakap si Mia na tunay niyang kaibigan. Salamat, Mia, ha. Kung hindi mo pinadala yung portfolio ko noon, wala ko rito ngayon. At kung hindi mo ako pinilit na pumunta sa interview na yon, baka hanggang ngayon, nagsusulat pa rin ako ng tig-100 pisong article. At baka wala kang bilyonaryong boyfriend ngayon. Speaking of, ayan na siya oh, aakyat na sa stage. Bumaling ang atensyon ng lahat sa entablado. Umakyat si Sydney. Nakasuot ito ng isang perpektong black tuxedo. Wala na ang malamig at malungkot na aura ng bilyonaryo. Ngayon, maaliwalas ang kanyang muka at may tunay na ngiti sa mga labi. Kinuha niya ang mikropono. Tumingin sa buong ballroom ang binata. Ang boses nito ay kalmado at puno ng pasasalamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi upang ipagdiwang nobelang ito. Ang librong ito ay huling alay ng aking fiancé na si Clara.
Sa paglabas ng librong to, tuluyan ko nang ibinabahagi sa mundo ang kanyang napakagandang talento. At tuluyan ko na ring pinapalaya ang aking nakaraan. Pumalakpak ang lahat, kabilang si Arthur na nakatayo malapit sa stage. Palihim na nagpupunas ng luha ng tuwa para sa kanyang amo. Hinanap ng mga mata ni Sydney si Hope sa gitna ng mga tao. At nang makita ito, ay hindi na niya inalis ang tingin sa dalaga. Ngunit hindi mabubuo ang librong ito kung wala ang isang napaka-espesyal na tao. Isang babaeng walang takot na pumasok sa magulo at madilim kong mundo. Siya nagturo sa akin na kahit gaano kasakit ang kahapon, palagi may pag-asa naghihintay sa kinabukasan. Kay Hope Robles, salamat dahil binigyan mo ulit ng kulay ang buhay ko. Nagpalakpakan ng mas malakas ang mga tao. Namula si Hope sa sobrang kilig at saya. Tinaas niya ang kanyang baso bilang tugon kay Sydney. Ang lalaking dati ay nagtatago sa sakit, ay ngayon punong-puno at buong pinagmamalaki ang kanyang pagmamahal sa harap ng buong mundo. Matapos ang mahaba at masayang party, bumalik sina Hope at Sydney sa Montala Estate. Tahimik na ang buong mansyon. Nakasanayan na nilang pumunta sa study room tuwing madaling araw. Hindi na para magtrabaho, kundi para makapagkwentuhan. Nakaupo si Hope sa paborito niyang pwesto sa lamesa. Nakatanggal na ang kanyang sapatos dahil sa ngawit. Pumasok si Sydney na tinanggal na ang bowtie at bahagyang nakabukas sa mga botones sa itaas ng kanyang polo. May hawak itong 2 baso ng mainit na gatas. Inilapag ng Magnata ang gatas sa lamesa, umupo sa tabi ni Hope at hinawakan ang kamay nito. Pagod ka na ba? Ang dami nagpa-autograph sa'yo kanina. Sikat ka na talaga, Miss Robles. Sumandal sa balikat ni Sydney si Hope at ngumiti habang nakapikit. Medyo pagod, pero sobrang saya. Sydney, tapos na talaga tayo, no? Wala nang interview sessions. Wala nang drafts na kailangang i-edit. Napublish na natin yung libro. Dahan-dahang inayos ng binata ang buhok ni Hope at naging seryoso ang boses nito. Actually, may isa pa tayong kailangan tapusin. May huling session pa tayo ngayong gabi. Dumiirat si Hope. Napakunot ang noo niya at umayos ng upo. Huling session? Anong huling session? Nasabit na natin lahat ng files kay Arthur May naiwan pa ba tayong diary ni Clara? Umiling naman si Sydney at kinuha ang isang pamilyar na maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Isang bagong-bagong leather notebook na wala pang laman. Wala nang diary si Clara. Ito, bago to. Inilapag ni Sydney ang notebook sa harap ni Hope. Tiningnan ito ni Hope nang may pagtataka. Dahan-dahan niyang binuksan ang unang pahina. Sa halip na magsalita, nakita niya ang isang parisukat na butas sa gitna ng mga pahina na sadyang hiniwa. At sa loob ng butas na iyon, may nakapatong na isang napakaganda at kumikinang na diamond ring. Nanlaki ang mga mata ni Hope. Napatakip siya ng bibig at mabilisan napatingin kay Sydney. Ang puso niya ay parang sasabog sa sobrang kibilis ng tibok. Tumayo at dahan-dahang lumhod ang binata sa isang tuhod sa harapan ni Hope. Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ng dalaga. Hope Robles, nung unang beses kang pumasok sa kwartong to, akala ko isa ka lang ordinaryong manunulat. Pero naging higit ka pa dun. Ikaw, ang naging nag-iisang tauhan sa buhay ko na gusto kong makasama hanggang sa dulo. Sydney. Kinuha ni Sydney ang singsing mula sa notebook. Ang boses niya ay puno ng pagmamahal at pangako para sa dalaga. Tapos na nating isulat ang kwento ng nakaraan ko. Ngayon, gusto ko sanang hingi ng tulong mo para isulat ang kwento nating dalawa. Araw-araw, gabi-gabi, habang buhay. Hope, will you marry me? Tumango ng sunod-sunod at mabilis na niyakap ng dalaga ang binata. Oo, Sydney. Papakasalan kita. Isusulat natin yung pinakamagandang happy ending na tayo ang bida. Nakangiting isinuot ni Sydney ang singsing sa daliri ni Hope. Tumayo siya at binuhat ang dalaga.
Mahigpit na niyakap at buong pusong hinalikan. Sa loob ng study room kung saan nagsimula ang lahat ng kanilang bangayan, luha at paghihilom, isang bagong kabanata ang formal na nag-umpisa. Ang pahina ng nakaraan ay tuluyan ng naisara. At ngayon, ang tanging mahalaga na lang kay Sydney ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Ang babaeng magiging kasama niya hanggang sa huling pahina ng kanyang buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta. Ako po muli si Miss Len. Hanggang sa muli.